Isang kwento ito ng bata na parang naliligaw na ng daan kasi nagkaroon siya ng barkada na di mo naman alam at di mo maintindihan ang intensyon sa buhay. Kaya siguro ang buhay niya parang hindi na makulay. Nakipagkilala siya sa akin, hindi ko pa malimutan noon. Pumunta siya dito sa Tabayog Street, tapos tinanong niya kung dito ba ako nagtatrabaho. Siyempre pinakilala ko ang aking pangalan. Ilang araw mula noon nanghingi siya sa akin ng text me, tapos binigay ko naman si Marlene. Yun pa bang naaalala? Di ba sabi mo sa akin type ko rin siya, kukunti na maliit, kaya wala katunggangan, nagbigay ko sa iyo ang kanyang number. Ilang araw mula noon nagkaroon kayo ng relasyon. Nagkasakit ako, di mo lang alam. Pero bakit ba anong ginawa mo? Parang pinagbantaan mo na lang aking buhay. Sige nga, patayin mo ako kung gusto mo. Pero ito sasabihin ko sa iyo, ang pumatay sa akin si Gabi na nagtatrabaho sa tubigan at sa palabahan. Iyo pa bang naaalala? Diba? Nagpapalaba ako sa iyo, madalas naging magkaibigan pa nga tayo ng higit pa nga sa inaakala mo. At kung galit ka sa akin, bakit hindi ka humarap sa akin? Dinamay mo pa ang ibang tao sa pinipati. Pabubugbog mo raw ako, sabi ng iyong syota na si Marlene ang nagpaghiwalay sa iyo. Ngayon sabihin mo sa akin, pag namatay ako, kasalanan mo to. Ano bang nangyari sa iyo? Gulong-gulo ka na, nagpalagay ka pa ng burn dyan sa iyong kamay. Tinatakpan mo pa ng hingi ka sa aking batis, di mo malilimutan yon. Pero ano bang nangyari sa iyo? Di ka lang magbago naman. Baguhin mo yung sarili, huwag kang ganyan. Naliligaw ka na ng daan. Bakit di ka sumunod sa payo ko? Nasaktan ka sa ginawa niya, hindi ko nakasalanan yun. Bakit? Nung nag-break kami, nung nag-break kayo, yan ang tanong ko. Yung nag-break kayo, di ba? Wala naman.